Welcome back mga ka-Johnny. Magandang umaga po. At ito po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So napakagandang umaga po mga ka-Johnny. Muli ako po ay humihingi po sa inyo ng isang subscribe sa mga newbies, sa mga loyal subscribers, mga legit. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. At naway nasa maayos kayo mga kalagayan. At pindot na po yung thumbs up. Ipakalat po ang ating videos para magkaroon ng mga update at awareness yung mga tao na nasasadlak sa hindi magandang sitwasyon dito sa OLA, harassments at kung ano-ano mga unfair debt collection practices. And then, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na ginagawa natin dito sa ating channel. Mga ka-Johnny, magandang araw po. Paalahanan ko lang po kayo, hindi po lahat ng OLA ay nagpupunta sa bahay. Kasi meron ako nakitang comment na medyo nag-pop up lang ulit. Pero matagal na pala to, ilang araw na. Ngayon ko lang napansin na meron palang ganitong comments, no? Unang-una, hindi po ako nagpapayo ng karahasan dito sa ating channel. Lagi po tayo nagpapayo ng legal na paraan kung paano natin haharapin yung mga loan natin sa mga OLA. Unang-una, kaya nga gumagawa po ako ng mga OLA na nagpupunta sa bahay, alam din natin yan para magkaroon kayo ng ideya at hindi para takutin kayo. Tandaan nyo kasi minsan kasi yung mga OLA victims, no, emotional siya mga yan. Naiintindihan ko naman po yung naranasan nyo dahil ako man mismo naranasan ko, pero hindi ko naisip na gawin yung mga ganitong bagay na pinapayo ng iba nagko-comment. Ito, paliwanag sa inyo kung bakit. Galing sa comment section ito. Huwag kayong matatakot sa mga OLA na yan. Kung kaya nila mangharas, kaya din natin gawin yan. Hindi po magandang hindi po magandang intensyon yung sasaktan yung OLA agent. Unang-una po, alamin nyo po muna kung ano yung mga OLA na nagpupunta sa bahay. Kasi baka mamaya nasaktan nyo yung tao, hindi naman po pala yan ang haharas sa inyo. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nga hindi ako payo na saktan niyo yung mga yan, mababaliktad kayo. Imbis na maayos yung buhay ninyo, baka kayo pa yung mabaligtad, kayo yung makulong dahil nasaktan niyo yung OLA agent na hindi naman pala napupunta sa bahay. Tapos meron kayong ibang lending na tinutangan o mga legit. Kung makamaya meron kayong home credit, meron kayong Eagle, meron kayong Digido. Tapos nagpunta, hindi naman kayo, hindi nyo naman mapatunayan na yan yung nanghaharas sa inyo. Tapos sasaktan nyo, nasuntok nyo. O diba? Siyempre, physical injuries yun. Tapos dadalhin nyo pa ba ng barangay yan? Tapos papatunayan. Sino po ang kahiya-hiya? Tandaan ninyo intelligence po ang tinuturo ko rito, karunungan, kaalaman. Mas lamang tayo kapag tayo nag-file ng reklamo. Sabi niya pa kasi, subukan nilang pasukan ng lugar ng Caviteño nang masampulan sila. Bihira naman may punta sa Cavite. Unang-una. Ito siguro kasi yung pinaglalaban niya, no? Papakita ko lang. Ito. Kahit wala ka ng utang sa kanila, bakit kailangan pa nila mangharasan, mag-text blast at maningil ng maningil kahit wala ka ng dapat bayaran sa kanila? Maganda naman yung huli niya sinabi ito. Kaya nga magpapile ako ng kaso sa kanila at hindi ko sila titigilan sa mga pinagagawa nila hanggat hindi sila humihima sa rehas. Tama naman yun, yung mag-file kayo ng kaso, file kayo ng formal complaint. Tama yan. Kasi yan yung legal na paraan para harapin yung mga problema sa mga unfair debt collection practices po. File kayo, i-save nyo lahat, i-print nyo, tapos dalhin nyo sa PNP o sa NBI, anti-cybercrime. At kung may panggugulo sa sa mga contacts niyo na hindi niyo man contact reference, file niyo sa National Privacy Commission. Email kayo ron, file din kayo ng complaint sa website ng SEC. At least kahit paano meron kayong mga formal complaint na papatunayan na nirereklamo niyo yung mga OLA na yan. Ito kasi yung inaano niya, ito yata yung mga nanggugulo, senior niya. Extortion at cyber libel at privacy act ang ikakaso ko sa kanila, lalo na ang rapid cash, Pantera, credit cash. O yung mga tatlo po yan, yung tatlong OLA ninyo na yan sinasabi yun ang haras sa inyo, hindi yan nagpupunta sa bahay.
Hindi ko na maalala kung saan siya nag-comment. Kasi baka dito siya nag-comment sa mga OLA na nagpupunta sa bahay. Yung in-update ko, andun naman yung sa video na kung saan nga sabi ko, yung mga nagpupunta ng bahay po, mga nag-home visit, tsaka kung saan banda sila madulas pagpunta. Unang-una po, lagi pinapaalala sa inyo, huwag niyo kasaktan yung mga yan. Hindi porket agent at collector ng OLA o ng lending company, pwede na niyan saktan yan. Alamin niyo muna, huwag muna kayo mag-emosyon. Karunungan muna ang ninyo, kumbaga parang utak muna bago galit. Yun ang inaano ko sa ako nga sabi sa inyo, napuntahan dalawang kumpanya ng mga pautang, sabi siya, diba? Iyon, tsaka Digido. Kahit naman napuntahan ako, di mo na ako nakita. Kasi nasa trabaho ako. Pero hindi pa rin hindi pa rin valid reason na saktan ang mga agent. Yung sa Iyon, pumunta dalawang babae doon sa tinitirhan namin sa Caloocan. No? Tapos yung isa yung Digido nga, kung maalala na, kung mga loyal subscriber po kayo, alam nila yan. Yung sa Digido, lalaki naman na nagbigay lang ng papel tsaka yung calling card kung saan tawagan yung agent para magkaroon ng settlement. Pero sabi sa inyo kung may pambayad naman. Pero sabi sa inyo yung ganitong klase ng tawag doon ng mannerism na huwag tayong basta-basta mananakit. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mananakit ng mga OLA agent pag pumunta. Tignan nyo muna ID. Tignan nyo kung may dala siyang yung statement of account. Alamin nyo kung anong kumpanya. Baka mamaya mayroon kayong ibang loan nga. Inulit ko, baka mamaya may ibang loan kayo sa mga legal o sa mga legit na mga lending corporation. Tapos nasaktan nyo nga, diba? Gusto nyo sa mga panahon, yung pagkasapak ninyo, napasama yung tama. May nangyari hindi pa mas maganda bukod sa physical injuries. Diba? May mga babalitaan kayo, nasuntok lang nakoma na. Diba? Mga ganun. Kaya nga sabi ko siya, huwag kayong basta nagpapadala sa emosyon. Oo, may galit. May sama ng loob. Pero hindi dapat yung ganong klase. Kaya nga legal settlement ang lagi pinapayo. Huwag nyo natularan yung ibang mga nagko-comment din sa ibang channel na nakita ko sinapak niya yung agent. Ano ngayon? Di na yata nag-comment. Baka mamaya may kaso na. Yung sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo ganun. Hindi ako nagpapayo na maaaring ikasira nyo yung mga OLA victims. Tandaan niyo itong channel ko is iba. Kaya nga ayoko magbibigay payo ng karahasan. And then ito payo ko lang din. Kung saan makausap nyo yung mga OLA agent at ginagayan na kayo sa simula pa lang, ulitin ko, magpalit na kayo ng SIM. Deactivate. Nangaharas na. Talagang pag di nyo kaya, alam nyo na gagawin. Block nyo lahat. Yung mga numbers na tumatawag sa inyo. Pero syempre, tandaan nyo lahat yung mga OLA ninyo. Isa-isahin ninyo yun kung ano yung magkano ba yung utang ninyo. Tapos yung mga number payo ko rin sa inyo yun. Tapos tignan nyo, baka mamaya pare-parehas lang yung number na ginagamit ng mga OLA kahit iba-ibang pangalan ng company, di ba? May mga ganun magugulat ka, may tumatawag sa iyo si BPSO, wala ka namang utang doon, di ba? May mga ganun tapos search mo yung mga number nila. Tapos ingat na lang po, payo ko sa inyo, huwag kayong magpapadala sa emosyon kung sakasakaling kayo napuntahan sa bahay. Mas mabuti nang kausapin nyo lang na maayos. Tapos pag may reklamo talaga kayo, hinaras kayo dyan, pagpunta na sa bahay ninyo, pinahiya kayo sa kapitbahay, o di sama nyo sa barangay. Kaso nga lang, alam ko naman sa iba kasi nahihiya pag pinuntahan sa bahay. Alam ko naman yun. Pero syempre, may utang tayo, sinisingil tayo. Karapatan nila yun. So yun mga ka-Johnny, itong yuningkod ka, Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.